in the same manner na pagpupunta ka sa mga clinics, dapat alam mo kung sino yung mga nilalapitan mo. Kasi iba pa rin kapag licensed physicians, professionals ang mag-a-assist sa'yo, okay? Mahalagang alamin muna ang iyong medical condition bago sumubok o sumailalim sa mga skin treatment at injectables na posibleng makaapekto sa iyong kalusugan. Kaya binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng palaging pagkonsulta sa mga lisensyadong doktor upang maiwasan at maagapan ang anumang masamang epekto o panganib na maaring makasira sa katawan. Dito sa Pilipinas, hindi aprobado ang paggamit ng intravenous glutathione o Glutadrip bilang skin lightening. Bagaman sinasabing nakakaputi ito ng balat, maaari itong makasira ng kidney o bato ng tao. Ginagamit kasi ito sa ospital bilang adjunct treatment o rescue medicine. But we have to understand that ang glutathione wala siyang FDA approval yet. Hindi kompleto ang papel niya kaya hindi pa mabigyan ng approval, especially for whitening. Okay. Yeah, glutathione has been used widely for as an antioxidant. Kasi sabihin nila parang hindi ka tatanda. Kasi when you say antioxidant, okay, so hence it's an anti-aging, okay, medication. Now, so may mga certain indications lang na inaalaw ng FDA na pwede magamit ang glutathione, but hindi siya pa pwede na just for lightening. Kasi imagine mo, the risk is so high, tapos for the objective of para sa pagputi. Bukod dito, tiyaking di na lisensyado ang nilalapitang doktor at ang clinic na pinupuntahan na siyang magsasagawa sa treatment o procedure na iyong kukunin. Nowadays, it's very alarming. Nakikita natin, binibigay siya sa mga clinics, binibigay now even sa mga spas and salons. Imagine kung saan yung area, kung saan nagpapa-foot spa, doon din nagpapa-inject. And syempre pag nagpapa-inject, okay, may opening dyan. So basically, dapat this has to be done in an aseptic technique. Ibig sabihin, or in an aseptic facility. Walang any source of microorganism na po pwede. Ayon sa mga eksperto, mayroon ding panganib na mahawaan ng HIV ang isang pasyente kung hindi isang medical practitioner ang magtuturok nito o kung kaya'y gagawin ito sa isang lugar na hindi akma sa naturang procedure. Una nang inihayag ng Department of Health ang panganib na dulot ng intravenous glutathione. Ito ay matapos masawi ang isang babae na tumanggap umano ng glutathione at stem cell intravenous infusion sa isang clinic sa Quezon City na kasalukuyang iniimbestigahan na ng ahensya. IV glutathione, yes, it will whiten your skin and make you look really Caucasian, but it can damage your kidneys and kill you. Well, I'm telling you from the Department of Health, it is not safe. The FDA has not registered it for skin whitening. So if there's someone using it, it is illegal. Gladys Torabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.